Itong mga dayami na to, i-spray natin ang bioenzyme. Once na na-eliminate na natin tong mga weeds, mag-i-spray tayo ng bioenzyme. Unahin na muna natin yung pagpatay natin sa damo bago tayo mag-spray ng bioenzyme. Hello mga kagreet, magandang araw po sa inyo lahat. Narito naman yung lingkod ng Agri TV para maghatid ng mamunting kalaman tungkol sa pagsasaka. Tulad ng sinasabi ko nga po, mag-i-spray sana tayo ng pandamo. Naku, pupunta naman tayo dito sa Agri Supply ni Ate Atienza. Wala pala rito yung Bispiridoxodium tsaka yung Cyhalopup-butyl na pinagsama. Ang mga nandito ay itong mga itong mga pre-emergent herbicide katulad itong Direct o 1,050 raw dito sa kanila ito. Ang ginawa po natin ay umorder na lang tayo at bukas daw po meron na dyan sa tindahan. Babalikan na lang natin. Alright, yun po kasing yung pang-spray natin na yun ay para ma-eliminate natin yung lahat ng damo. Pero sasamahan ko na nga ng Top-4-D para siguradong pati yung mga matataas na broadleaves ay madali na rin natin. Palay sa ilalim, yan. Timely to kasi tulad ngayon, bumaba na naman yung tarif ng imported na bigas. So yung panlaban natin dyan is mababang production cost para tayo ay makalaban. So kung itong pinag-anihan natin ay hindi na natin to hindi na natin sasabugan, hindi na tayo mag-land prep, hindi na tayo mag-ayos ng pilapil, hindi na tayo mag-rotavator, hindi na tayo magtatraktora. Basically, wala na tayong masyadong gastos. Baka naman, hindi naman tayo magmukhang kawawa doon sa mga darating na mga bigas na mga imported at bababa ng pababa yung ating production cost. Plus, hindi pa tayo gagastos sa seeds. Hindi tayo naka-spray ng pandamo ngayon, malamang bukas pa po tayo makaka-spray ng Bispiridoxodium tsaka tawag dito ang i-spray po natin dito is Bispiridoxodium, then may kasamang Cyhalopup-butyl, yun yung active ingredient. Then itong mga malalapad na mga dahon na to, haluan natin ng Top-4-D. Ihahalo ko na rin yung Top-4-D para dito sa mga broadleaves, para lumabas na lang itong mga although kaya naman ito ng Bispiridox, kaya lang masyadong mataas yung magiging dosage natin kasi tatanda na oh. So ang gagawin natin dito ay i-spray natin ng Top-4-D para mas mabilis siyang mamatay. Ester ang gagamitin natin, hindi natin gagamitan ng amine. Right? Kasi ito yung pinakamadamong portion, oh. Yan. So tama-tama lang kasi sakto na yan. Ayan na, oh. Mamasa-masa na yung lupa, ayan, oh. Mamasa-masa. So yan yung eksakto bukas na mag-spray tayo ng Bispiridox. Tapos Cyhalopup, then may kahalo na pong Top-4-D na ester. Medyo maninilaw itong palay pero okay lang. Importante mapatay natin lahat yung mga medyo matatanda na kasi yung mga nandito na mga broadleaves. Ito gusto nating mapatay ito. Hindi naman to mapapatay basta ng mga post-emergent herbicide kasi masyado nang matanda. Mas maganda hahaluan na natin ng Top-4-D. Then pag napatay na natin, saka tayo maglalagay ng organic fertilizer. Pero before that, after na mapatay natin mga 3 days, ay mag-i-spray tayo ng para panlusaw doon sa mga damong napatay, no? Maglalagay tayo ng bioenzyme para lahat ng mga dayami na ito ay malusaw. Yun yung magiging protocol natin. So nakalista naman lahat yung mga gagawin natin para doon sa mga farmer na gustong patuloy ng mga drop-off seeds. Makagaya nito ay meron kayong magiging guide. So hinintay ko kasi talaga na lahat sila ay
mamasa-masa no? Mamasa-masa yung lupa, no? Wala siyang tubig pero basa lang siya. Tingnan niyo po yung kulay ng lupa na rejuvenated. Kaya lahat yan ganyan. So first time ko lang rin gagamit ng Bisperi Back sa hollow pop na may kasamang Topor-D. Hindi pa kasi ako nakita niyo yung glyphosate, ito na, patay na siya. Ayan. So madilaw na yung mga pilapil ko. And eventually magiging malinis na po yan. Kasi kung titingnan mo yung population ng palay, ito maganda rito yung pagkakaano. Tama-tama, mamasa-masa na rin ang lupa. Yung paikot na yan ay isprayan na po natin ito bukas ng umaga. Mga alas 10 o alas 9 ng umaga. Power sprayer ang gagamitin natin mula doon. Pa-power sprayer natin. Blanket spray. Walang papalampasin. Lahat i-sprayhan. Bukas natin i-disclose kung anong klaseng timpla ang gagawin natin. Ganda ng sibol eh. Yun namang mga dilaw na yan po ay mga, ito kasi medyo na late ng natubigan, kaya yan po yung mga raton na nahuli. Pero basically yung mga natutubigan dito ay maganda yung raton, oh. Pero hindi na importante yung raton, ang importante ay itong mga palay sa ilalim, yan. Timely to kasi tulad ngayon, bumaba na naman yung tarif ng imported na bigas. So yung panlaban natin dyan is mababang production cost para tayo makalaban. So kung itong pinag-anihan natin ay hindi na natin to hindi na natin sasabugan, hindi na tayo mag-land prep, hindi na tayo mag-ayos ng pilapil, hindi na tayo mag-rotavator, hindi na tayo magtatraktora. Basically wala na tayong masyadong gastos. E baka naman hindi naman tayo magmukhang kawawa doon sa mga darating na mga bigas na mga imported at bababa yung ating production cost, plus hindi pa tayo gagastos sa seeds at hindi rin tayo gumagastos sa synthetic fertilizer dahil kung naalala nyo po, ito po ang lahat na ito ay organic fertilizer lang po ang ginagamit natin dito. Actually, nung nakaraang harvest natin dito sa 2,500 square meter ay naka 40 sacks po ito na walang ginamit, no? Walang ginamit na synthetic, walang ginamit na organic, zero abono. Yun ang tingin ko yung pinakamagandang solusyon para nakakalaban tayo sa mga imported na mga bigas na dumarating sa atin sa Pilipinas kapag dumagsa na naman yung tinatawag natin na mga imported rice dahil sa pagbaba ng tarif o yung kanilang tax na binabayaran pagpasok ng Pilipinas. Maganda naman ang intensyon para bumaba yung presyo ng bigas, pero ang tingin ko magsasakripisyo na naman dyan yung mga farmer pagka bumagsak naman ang presyo ng kanilang palay. Kaya dapat win-win situation. Dapat yung presyo ng palay ng farmer ay dapat mayroong kasiguruhan, no? Na wag nang bumaba ng 14, wag nang bumaba ng 13, wag nang bumaba ng 15, 16. Ito pong ginagawa natin ito is isang hakbang to para bumaba yung production cost para kung sakaling mangyari man yon, meron tayong panlaban. Yung talaga kailangan natin gumawa ng paraan. So ang paraan na iniisip natin ngayon is yan, walang seeds, hindi na tayo magtatanim, may tanim na, yung nalaglag lang sa pag-harvest. So wala na rin tayong abonong ginagamit na synthetic dito, matagal naman na panahon na, so organic lang gagamitin natin. So hindi na tayo zero tillage, hindi na tayo mag-aararo, hindi na tayo magsusuyod, wala na tayong gagawing land preparation. Tingnan natin po kung ano magiging resulta nito ang ating pinag-anihan na pinatuloy natin yung mga drop-off seeds pagdating ng oras. So ito po dati ay kulay brown, nakaraan lang. Ngayong umulan na
ay nagkulay berde na po yan kasi yan po yung tinatawag na principle of nature, no? Anything na sumibol dyan ay mayroon yung tinatawag na continuous life. Mayroon yung paraan sila kung paano magiging continuous yung kanilang species dyan sa lupa. So nalalaglagan talaga ng butil yan, katulad din po ng damo. So yung damo, eliminate lang natin. Then, alagaan lang natin sa spray, patubig. And presto, meron naman tayong anihin. So yun po yung ating update sa inyo for today. Abangan nyo lang po, bukas pa po tayo makakapag-spray. Kasi ngayon lang po talaga nagkaroon ng pamamasa-masa yung lupa. Yun po ang kailangan ko para mas mabilis ang pagkontrol ng damo. Thank you very much mga kagrit. Lagi tatandaan sa ating munting channel, Merogit TV. Farmers ang bida!